kababayan, magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag po ng ating butihing congressman o representative po ng 1st District ng Davao City na si Pulong Duterte, mga kababayan. Wala pa, yun po, tinanggihan niya po ang imbitasyon ng ICI dahil nga walang kapangyarihan sa kanya ang ICI, mga kababayan. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong. Ito po, at umpisahan po natin. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang malabo at walang basehang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga alegasyon ni dating Congressman Zal Dico kaugnay ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Tinawag din ito na political propaganda at harassment ang ICI na anyay ginagamit umano ng Marcos administration para ilihis ang issue at pahinain ang kanilang pamilya bago ang 2028 elections. Hindi pa naglalabas ng tugon ang komisyon hinggil sa mga pahayag ni Congressman Duterte. Totoo naman po yung mga tambay. Talagang pamumulitika lang naman po talaga ginagawa. Mababayan, ang issue po ng korupsyon ay nasa kanila. Lahat po sila ay nasasangkot sa korupsyon. Hindi po ba? Lalo-lalo po ang first family, magmula po sa Pangulo, magmula kasama po ang anak at ang asawa, mga kabayan. At may issue pa ng pulburon. Pero ang ICI, never pong iniimbestigahan at tinututukan po yan. Lahat po ng issue po ng Malacanang na sa korupsyon. Bakit kaya? Lalo-lalo po yung dating speaker, mga kabayan. At ito pa po yung pahayag po dyan ni Pulong, mga tambay. Yung kanya pong statement po noong nakarang araw. Ito po. Kaya po may totoo po lahat na sinasabi ni Pulong. Talagang pamumulitika. Dahil nga po, pilit po silang pinababagsak. Dahil pag nakabalik po sa Malacanang ang isang Duterte na naman, yari po silang lahat. Lalong-lalo po ang makakaliwa, magnanakaos, mga mandarambong, mga kabayan, at mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yari po yan, mga kabayan. Ito po. Tingnan po natin yung statement po ni Pulong, mga kabayan. Yan po, yung statement niya po dahil pinupuruhan din po siya at pinupolitika ng grupo ng Makabayan Black. Ano po ang sabi ni Pulong sa kanyang statement nung nakarang araw? Ang DPWH ang implementing ng agency o implementing agency may sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Ako, pinupuntirya mo kung di ka ba naman bobo. Sabi niya, di ako member ng House Appropriation Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH. At lalong-lalo na di ako contractor, hindi ako engineer ng DPWH. Hindi ako pumipirma ng Notice of Award. Sabi ni Congressman Pulong, wala po siyang kapangyarihan at hindi po siya miyembro at lalong-lalo po hindi siya kontraktor, mga kabayan, ng DPWH. Ibang klase po. Totoo naman po yung mga tambay. Ang lahat po ay nanggagaling po yan. Proyekto po ng DPWH. Yan, at yan po ay dinala sa Davao City. At wala pong ghost project ang kanyang distrito. Maayos. Kaya nga lang po, pilit po nilang hinahanapan ng korupsyon yan. Kaya nga maliwanag yung sinabi niya. Ang DPWH ang nag-implement, yung implementing agency, ang DPWH, may sariling bidding. Sila po nagbibidding yan . Sariling proseso. O, di ba? Kaya po yung responsibilidad ay nasa DPWH at siya raw po ay hindi pumipirma. At bakit siya pinupuntirya, mga tambay? At hindi raw po siya miyembro ng House Appropriation Committee. At di ako nagtatrabaho sa DPWH. Hindi siya kontraktor at hindi siya engineer, mga tambay. Kaya ano naman po ang karapatan ng ICI? Nagtatrabaho ang ICI sa executive branch. Tama po yun . Kasi po, meron pong separate power, separate body po ang three branches of government, hindi po ba? Ang judicial, ang executive, di po ba? At ang legislative. Hindi po yan nasasaklaw. May kanya-kanya kapangyarihan po yan. Yung three branches of government natin, di ba? Yung legislative, executive, at judicial, mga kababayan. Kaya tama po si Pulong . Masyado po kasing political at biases po ang ginagawa ng ICI. Dahil siya po ay binuo ng executive, mga kababayan. At ang isa pa, pinupuruhan mo yung Davao City na wala naman po talagang anomalya at maayos ang proyekto at walang mga ghost project. Katulad nga po yan, di ba? Lahat ng proyekto sa Davao ay maayos, napapakinabangan, matitibay, hindi po ba?
Kaya nga lang po, yung gobyerno po kasi ngayon, matitibay po ang muka. Dahil nga po ang mga muka ay may mga bakal, hindi tinatabla na hiya. At paano mo paniniwala ng ICI ay nabubuwag na nga? Nagre-resign na nga ang mga miyembro dyan. Nag-resign na nga yung isang head dyan eh. Di ba? Si Singson, yung dating DPWH secretary sa panahon ni Pinoy. Di ba? Si Singson, kamag-anak ni Chavit. Nagbitiw na nga eh. Dahil nga po, nahihiya na siguro. Dahil nga hindi nila maimbestigahan yung mismong ugat at ulo ng korupsyon. Di ba? Yun ang tinutumbok eh. Ang tinutumbok ng korupsyon, kung sino po ang leader at sino ulo, hindi po nila pwedeng imbestigahan. Yung sinasabi ni Saldico. Sino po ang ugat at ulo? Nasa Malacanang. Ang pinsan, ang anak ay tumatabo at kasama ang asawa, tumatabo ng bilyong-bilyong pisong kumikita sa pera ng taong bayan. At dinideliveran ng mali-malitang pera sila ayon kay Saldico. Kaya yan. Kaya binabanatan sila ni Pulong. Walang karapatan silang imbestigahan. Hindi pupunta si Pulong diyan. Pumunta kayo ngayon sa Davao City, doon kayo mag-imbestiga. Ilang beses yun ang pinupuruhan ng Davao City. Pero hindi nakikita ng taong bayan na iniimbestigahan nyo yung Tacloban. Di ba? Yung distrito ni Tambaluslos. Wala kayong investigasyon. Lalo-lalo sa distrito ni Sandro Marcos. Ilang bilyon po. At yan po, humahawak ng bilyon-bilyon. Di po ba? Yung kay Sandro Marcos, mahigit 50 billion ang kanyang insertion. At di hamak ganun din kalaki. Mas malaki pa hinawakan ni Tambaluslos. Wala man lang kayong investigasyon. ICI. Puro po Duterte. Lahat po Duterte. Pati sa Vice President, ganun pa rin. Lahat na lang po. Talagang alam mo yung agenda nila eh. Dahil ganun po talaga mga kabayan. Di ba? Pagka ikaw ay isang damo ka lang kasalanan mo, tapos alam mo na ang papalit sa iyo ay matino, at ang papalit sa iyo ay galit sa korupsyon at galit sa magnanakaw, talaga pong lahat ay gagawin mo para ito'y masiraan at pabagsakan. At pahinain ang kredibilidad sa taong bayan. Siraan ng siraan. Ang masakit, hindi na po tanga at bobo at gago ang majority ng Pilipino. Ang mga nagpapakatanga at nagpapakabobo lang po, yung umiidolo po sa pulburon, yung mga gumagamit ng pulburon. Masayang-masaya po yan. Unang-una dahil nagkaroon sila first time in the history in the Philippines na nagkaroon po na presidente na kauri nila, umano. At syempre po yung mga nakikinabang, yung nagkakapera, yung nasusuhulan. Hindi po ba? Yan po, proud na proud po sila dyan. Di po ba? Lalo-lalo po ang mga kaliwa. Dahil po naging kakampi na sila ng gobyerno yata ngayon. Di ba? History po yan. History po ng bansa yan. Nakaalyado na po yata nila ang kaliwa. Hindi kaya? Kaya po dyan mga tambay, kahit ano ang gawin yung paninira, proyekto, kung ano-ano, hindi na maniniwala ang majority ng Pilipino sa inyo. Dahil nasaan ang pera ng taong bayan? Saan nyo dinala ang trilyon-trilyon, daan-daang bilyon proyekto nyo? Nasaan? Ipakita ninyo. Mag-cutting ribbon kayo. I-cutting ribbon nyo kamukha na nangyayari ngayon. Sa Davao City, nagka-cutting ribbon kayo ng build ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung tulay doon. Di po ba? Nasaan yung inyo? Pakita nyo yung mga cutting ribbon nyo. Di ba? Yung flood control. Nasaan ang mga cutting ribbon ng flood control? Di po ba? Isang damukal na ghost project. Di sana lagyan nyo rin ng cutting ribbon yung ghost din. At ghost din yung gunting. Di ba na makita ng taong bayan na meron kayong kinakating ribbon sa mga proyekto ninyo na kayo nag-umpisa at kayo nagtapos. Hindi po ba? Kaya nga lang po, wala eh. Pagka walang ipapakita at putok na putok ang korupsyon nila, maghahanap sila para ma-divert ang issue at yung issue ng korupsyon nila ay mapunta rito sa mga Duterte. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang pahayag po ng butihing congressman ng Davao City na si Paulo Duterte. Wala siyang tinatago, malinis ang kanyang proyekto, pilit lang po nilang pinarurungis dahil intensyon, meron silang malalim na intensyon sa mga Duterte. Hindi po ba? Thank you po. Sana gusto po sa ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po. At yung dasal po natin mga tambay sa ating bansa na sana po ay matapos na po ang mga kademonyohan at kawalang hiya nila na ginagawa sa ating bansa. At ganoon din po ang ating dalangin sa ating po mga buong sambayanan, sa ating mga sarili at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte.
Thank you po mga kabayan sa mga dasal po natin. Ingat-ingat po kayo. Muli po, tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan. Maraming salamat po. Bye-bye.